Nakaranas ng ashfall ang Upland Barangay sa La Carlota City sa Negros Occidental kasabay ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa ngayon, tinatayang 1,300 residents doon ang nananatili sa evacuation centers. Sa puntong ito, makakausap natin si La Carlota City Mayor Rex Halandoon. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Magandang tanghali din po, Cheryl. Magandang tanghali din po at saka mga listeners niyo. Mayor, isa po ang La Carlota City sa direkta talagang naapektuhan itong pinakahuling pagsabog po ng Bulkang Kanlaon dahil na rin sa direksyon ng hangin. Kumusta na ang sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Tumigil na din yung asphalt. Kahapon pa tumigil na din. Yung affected barangays ko, mga 6 na yung talagang severely affected yung barangay Araal at saka San Miguel, part ng Hagimet. Affected din sa sa asphalt yung severe, yung maraming yung asphalt makapal yung asphalt kahapon mga 7 nandun ako sa barangay Araal, makapal talaga yung asphalt. Opo. Can you describe it to us po? Like when you say makapal, gaano po kakapal at paano po naapektuhan yung mga structures, yung mga halaman, mga puno? Yeah. So, hindi naman ako nakapunta pa ng States. Parang snow na manipis na snow. Parang naka sa buhok mo sa kwan. Yung iba, yung sa dito sa sa taas, talagang makapal yung makikita mo talaga. So, napektuhan yung yung mga pananim namin at saka mga animals dito at sa mga tao, nag-distribute na kami ng mask, So, and then napektuhan yung yung water supply, na cover up ng asphalt yung water supply namin sa 2 barangay. So, yung problema ngayon is Araal San Miguel yung water supply, yung domestic water supply namin doon sa kabila, sa 2 barangay. Oo nga daw po, Mayor, problemado daw po yung mga residente po dyan kung saan kukuha ng malinis na panglinis. Malinis na tubig na panglinis po. Ano ho ang aksyon ng LGU on this? Kasi yung iba, ang sabi po ng aming correspondent, may ilog daw dyan na apektado rin pero ginagawa na rin panligo or panlaba. May ibang residente na gumagawa din doon. Kaunti lang kasi kami, nagsusupply din kami. Meron akong water filtration system at saka water tank, yung fire truck namin ginagamit na din. Nag-respond din yung OCD, yung Regional Director, through the Provincial Disaster, nagpadala itong water filtration. Mayroon akong isang water filtration na isang team, at saka nagpadala yung OCD. Yung ibang LGU nagpadala ng water tanker nila. Yung ibang LGU, mga mayors namin, tinawagan ko. At saka water filtration tank, treatment facility, nagpadala namin sila dito. Ngayon araw, naglinis ng daan namin at saka yung nag-provide ng water. So sufficient naman yung water kasi marami yung nag-respond. Marami yung nag-respond dito sa amin. Sa ngayon, as of today. So far po, hindi na po problema ang pagkukunan ng malinis na tubig? Yeah, sa inumin, walang problema kasi filtered yung water Yung filtered yung sa truck galing At then kumukuha kami din dito sa poblasyon Poblasyon is around 20 kilometers from the site, kumukuha dito sa water district and then dinadala doon, pinifilter pa. Walang problema siguro din yung other tanker nag-distribute ng water for yung household, parang paligo, parang pangpunas ng meron kayong drinking, ina-assess namin yung water supply namin sa taas sa bundok, ina-assess ng water district ngayon. Penetrate nila ngayong araw kung ano talaga yung problema. Baka in the next upcoming days siguro ma-resume na yung water distribution nila. So sa ngayon, hanggang ngayon, kung wala pa, marami kaming fire trucks pinadala doon. And then kanina lang nag-distribute ako ng tubig sa isang sitio na affected. At saka mamayang hapon pupunta din ako sa isang sitio, magdi-distribute ako ng drinking water muna ng yung 20-gallon tank. May kinailangan po ba or nadagdagan po ba yung mga nasa evacuation centers dulot nitong huling eruption po ng Kanlaon? We have more or less 1,000 lang, not 1,300. Since December 9 sa 4 na center namin dito. So nadagdagan ng mga 4 na pamilya kahapon lang. Nadagdagan. Since December 9, mga 1,100 dito sa evacuation center. Yung individual. 4 na pamilya na nadagdagan kahapon. Nadagdag.
At Bakit? with this po ay may mga yung pong mga residente na nasa evacuation centers, nasa tama ho ba mga around 4 months nang nananatili Yeah, po? 4 months na ngayon, 4 months na ngayon kasi December 9 yun eh. December 9, April 9, exactly 4 months. And they're asking me kung kailan sila babalik doon. So, itong nangyari kahapon, ayaw na sila bumalik siguro. We have to find a permanent resettlement area para sa kanila with the assistance of the Office of the Civil Defense. Doon po sa mga matagal nang nananatili sa mga evacuation center, maging eto, dulot din itong recent explosion nga or eruption po ng Canlaon, ano rin ho ang aksyon ng local government at tulong ng national government pagdating po sa mga sa kalusugan, kalagayan ng kalusugan ng inyong mga residente? Kami kasi yung operation and vaccination center natin, ipapakain nila mga gamot nila, yung mga kailangan nila, yung personal needs, tatas, napkin, anything na personal na kailangan. At sa pagkain, kami yung supply na kanila, tumutulong yung probinsya. And then yung DSWD, nagbibigay din every halos twice, one truck every 2 weeks or every week. Nagbibigay din ang national natin ng DSWD per families yun. And then, nagbibigay din sila ng assistance financial. For example, last month, nabigay sila ng 5,000 each household. Pumunta dito si Presidente, nabigay din ng 5,000 per household yon. Aside from the fact, aside from pagkain na kinakain na galing ng LGU, kaya mga personal needs nila na provide din. And then, meron akong program sa temporary employment sa mga ibang mga kapatid namin sa Carlota. Nagtatrabaho sila bilang gardener, bilang housekeeper, bilang kwan. And then meron silang livelihood project doon na rug making, na binbenta, yung food processing, bibenta para at least meron silang income doon. Aside from, of course, pinapakain namin sila. So resources-wise, masasabi naman po natin na sapat naman. Dahil sapat naman ang ibinibigay na tulong ng provincial at national government po sa inyong bayan. Yan, provincial government, okay na rin kasi sila napakain for 1 month ngayon. Sa dinner sila. Kami sa Roma, nila everyday. And then yung POF po, mag-deplete for this year. Na-deplete na, nag-align ako ng savings ko sa previous years. And then kung baka ma-deplete na yun, gagamit ako ng ibang pondo. And then nag-ask na ko sa national government ng additional for disaster fund. Hindi pa dumating. Sabi nila, dadating daw yung tulong. Sabi ng Presidente, papunta niyan dito. So, kung it will prolong, it will be lengthen siguro in after another 4 months, siguro madi-deplete na talaga yung funds namin dito. Marami pong salamat, La Carlota City Mayor Rex Halandoan.